Hello sa inyo mga brother and sister. Another week, another vlog po tayo. Para sa vlog po natin ngayon, ang isi-share ko po sa inyo kung paano nagsimula ang isang Dan Alvaro sa mundo ng showbiz. Mga brother and sister, nagsimula ako bilang stuntman. Nag-apply ako sa SOS Daredevils. Bata pa ako noon, maliit pa ako eh. Hilig ko na talagang pumasok bilang stuntman. Noon pa, nagpunta ako sa SOS, nag-apply ako. Unang nakita ko nga ron, si Dante Barona. Kaso po, hindi pa ako tinanggap dahil bata pa ako nun. Maliit pa ako nun. Kaya yun, hindi natuloy yung pagpasok ko bilang stuntman kasi bata pa ako nun. Nagpakita pa nga ako ng sirko-sirko dahil bata pa ako, marunong na kasi ako mag-sirko-sirko. Kaya yun, medyo lumaki na ako, bumalik ako sa SOS Daredevils. Nag-apply ulit ako. Ang nakita ko nga ron, sila yung pinaka-character actor na magaling na kontrabida, si Rick Bustamante. Saka yung tumanggap mo sa akin dun, si Ellie Nakpil. Yun yung mga founder ng mga SOS Daredevils. Nagsimula ako pumasok bilang stuntman. Nagpa-extra na ako. Kasi noon nung medyo pa ako, talagang lahat ng mga action star sa pelikula, pinapanood ko yan. Like sila Fernando Poe Jr., Just Lapid Sr. Yan, talaga basta action, talagang pinapanood ko yan. Sila Bernard Vilesa, Tony Ferrer, Roberto Gonzales, Ramon Zamora, lahat yan. Pinapanood ko sila kasi lalo na nung napasok ako bilang projection sa Binyan, Laguna. Ako yung projector ko, kaya lahat ng pelikula napapanood ko. Kaya pagka-action, yun, talagang gustong-gusto ko yung action. Sabi ko, sa isip-isip ko, pangarap ko talaga maging stuntman kasi nakikita ko nga yung mga ginagawa nila Just Lapid Sr. dahil magaling na action star yan, talagang lumulundag-lundag yan, magaling. Kaya nga sila Jun Restorena, magagaling yan. Nag-a-apply ako sa nagbabas lang ako para makarating ako sa SOS Daredevils para makapag-ensayo ko. Hanggang sa medyo extra ko, ganyan. Marami akong nilabas na pelikula, movie. Like yung kay Ramon Revilla sa kay APJ, puta. Gandang pelikula yun. Meron kami routine, ang routine ko ron, talagang magaling. Si APJ saka si Ramon Revilla. Natamaan pa ako ni Ramon Revilla Sr. dito sa yun, hindi ko rin makakalimutan yun. Siyempre, kailangan talaga pag stuntman ka, hindi naman talaga may iwasan na minsan tamaan ka, minsan ganun talaga, minsan may mga aksidente ganun talagang hindi maiwasan kasi kailangan mabilis ka sa yung mata mo saka yung numero, huwag mong kalilimutan. Once na kasi nakalimutan mo yung numero, naku, tatamaan ka talaga niyan. Yun, hanggang sa talagang yun, unti-unti na medyo marami na akong nalabasan na pelikula. Yun. Hanggang na minsan dumodouble ako sa mga bida. Like sila yung Kapitang Kidlat. Gumanap na Kapitang Kidlat, si Carlo Gabriel. Yan, dinobolang ko yan. Nakabas ka rin ako sa Premier Production. Ganon, kay Anthony Alonso. Dumobol din ako dyan. Pero marami na akong pelikula na labasan hanggang sa doon nga nakilala ko. Sa totoo lang po, talagang napakahirap maging stuntman. Ako, ang dami ko ng mga aksidente bilang stuntman ako. Kaya sana po yung mga stuntman, mga bagong stuntman,
papayo ko po sa inyo, sana po, magtiyaga-tiyaga lang po kayo. Marating din yung mga pangarap nyo, makikisama lang kayo sa mga kasamahan natin sa movie industry. Siyempre, like yung mga direktor, yung mga bida, lahat po, kailangan pakisamahan po natin para makilala po tayo. Kung talagang may mga talent po kayo, may tsura kayo, talagang matutupad yung mga pangarap nyo. Sana po, yung mga stuntman po, wag po natin mamatayin dahil napakahirap po maging stuntman, sa totoo lang po. Kaya, sana po, pangalagaan din po natin yung mga stuntman dahil ako, nanggaling po ako sa pagiging stuntman. Salamat mga brother and sister sa panonood at pagsuporta sa aking vlog. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong vlog. Kaya huwag niyong kalilimutan na mag-like, share, and follow and subscribe sa aking Facebook page at YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayo. God bless you po.